magutom, naranasan maghintay, naranasan niyong walang maibigay sa kanyang inay, naranasan mamasura, naranasan kutyain, naranasan magpidal kahit abutin ng dilim. Ramdam niya ang mahihirap kasi dun siya nagmula, ramdam niya ang kahirapan dito sa ating bansa, kaya hindi niya hahayaan na lalo tayong maghirap. Kaya sa paglilingkod, kitang-kita mo ang sipag, ang laki ng pagbabagong ginawa niya sa Maynila. Maraming naninirap, yo. basta para sa bayan ay walang makakapigil. Mahal niya ang bansa, kaya maglilingkod siya sa atin. Alam kong kaya niya na iahon ng bansa, alam kong kaya niya kasi masipag matyaga, alam kong kaya niya na panibagong simula at ibangon ng Pinas akayin sa pagkadapa. Siya ang puso, Nakita niya bilis kilos nandito na siya, si Isko Moreno. Yo, what's up mga tropa peeps? Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po dito sa ating Yorme Live. Ayan, shoutout hello ate Yamelais, Bansyang Hames, Shiro Kanzaki. Ayan, shoutout po ito si Shiro, kahit saan palang live ko talagang ito masipag to na tropa peeps natin. Shoutout ha. Kaya sabi ni ate Malusip Kun Baringkwan, oh no, bakan pati magulang nyo maibentahan yan. Bobo lang po maniniwala dyan. Bobo po ba kayo, ate Malusip Kun Baringkad? Kung ayaw nyo po kay Yorme, lumayas-layas na lang po kayo dito sa live ko. Bawal po bobo dito pasensya na po Ayan, na Estela Rosalelo, Brenda Apolinar. Ayan, shoutout po Arminda Tejada. Ayun, we love Team Honey Yul. Bobo din to. Bawal po bobo dito. Pasensya na po pasensya na po kayo. Iba block ko po kayo. Bawal po bobo dito. Bawal po ang hindi sumusuporta dito kay Yorme Isko Moreno dahil bobo po kayo. Kapag hindi nyo sinuportahan si Yorme Isko Moreno sa Maynila, bobo po kayo. Bakit? Alam nyo kung bakit? Kasi nga po, si Yorme Isko Moreno, meron po siyang 10-year na blueprint project o plano para sa Maynila. Ginawa po niya sa loob lamang ng 3 taon. Kaya nga po noong panahon ng eleksyon, ito ang aking naging presidente. Ngayon, sumusuporta ako kay PBBM dahil si PBBM po ang ating presidente. Maganda ang ginagawang proyekto ni PBBM para sa ating gobyerno. Maganda ang kanyang mga ginagawang pagtatrabaho para sa ating bansa. At isang malaking tulong kaya PBBM, si Yorme Isko Moreno kapag ito ang naging presidente. Bakit? Unang-una, nalagay po tayo sa riskiest city ang Manila nang maging mayor si Hani Lacuna. Imagine niyo po yun. Riskiest city. Bakit? Delikado sa mga turista. Maraming hold-upper. Maraming mga nang i-snatch. Maraming mga tricycle driver na nagsasamantala sa mga turista. Wala yan sa panahon ni Yorme. Panahon ni Yorme nawala na si Eddie at si Patty. Bakit nung panahon ni Hani Lacuna ay bumalik si Eddie at si Patty at naging talamak ang pangingikil at lagay. Diyan po, yung tongpats bumalik po sa Divisoria. Kaya hindi niyo ako masisisi. Ako ay pro Yorme Isko Moreno pagdating po sa halalan sa Maynila. Susuportahan ko to kahit sino pa po makalaban niya. Hindi po ako magdadalawang isip na soplakin ang kakalaban dito kay Yorme. Bakit? Pinaglalaban ko dito bansa natin. Pinaglalaban ko dito yung makakabuti sa bansa natin. Si Yorme ay isang napakalaking tulong kay PBBM kapag siya ang humawak muli ng Maynila. Magkakaroon ng magandang partnership si PBBM at si Yorme Isko Moreno para maging maayos muli ang Maynila.
Kaya po ako, pro Yorme po ako pagdating sa Maynila. Armando Quiambao Jr., Mac, you are one of the best and good vlogger. Hindi ka balimbing at sumusuporta ka lagi sa katotohanan at mga mabubuting gawain sa Ludo. Kasi salamat po Kuya Armando. Doon lang po tayo sa tunay na may nagawa. Chris Gorneo, good afternoon po. Red Summerstorm, Yorme lang sa kalam. Estela Rosal, good afternoon Boss Mac. Hello po. Brenda Apolinar, shoutout po sa inyo. Ako po, isa po akong lumaki po ako ng Bulacan. Bulakenyo po ako. Ako po ay nagkaisip sa Bulacan. Nakatira ako ng Malabon. Natira ako ng Nabotas. Natira rin po ako ng Muntinlupa. Ang dami kong natirahan na lugar. Pero ang Maynila po talaga ang isa sa gustong-gusto ko na manatili sana. Kaya lang po hindi po natin kaya ang cost of living diyan. Hindi natin kaya ang bayad sa mga bahay diyan. Hindi natin kayang manirahan sa Maynila. Dapat pag ikaw manirahan diyan, may sarili kang bahay. Pero kung ikay mangungupahan lang sa mga kondo, nako medyo mabigat. Pero gustong-gusto ko po tumira sa Maynila. Bakit? Dahil kay Yorme Isko Moreno. Napakarami pong loyalista ang may gusto kay Yorme Isko Moreno. Alam niyo po kung bakit? Kasi si Yorme, alam nila ang kapasidad nito. Alam nila kakayahan ni Yorme. Kuya Benson, shoutout Kuya Benson Christy Marie Staynort. Daisy Misalucha, I like Yorme, magaling talaga siya. I'm from Olongapo, shout out. Ayan. Eto sa totoo lang po si Yorme, hindi pa po siya nagpa-file ng kanyang COC. At ang sabi nga po niya diyan sa kanyang post, I will see you soon. Dinidinig ko ang sigaw ninyo, dinidinig ko ang panawagan ninyo. Mahal ko kayo mga batang Maynila. At wala pong ibang nananawagan sa pagbabalik ni Yorme Isko Moreno sa Maynila kundi ang ating mga kababayan. Wala pong ibang nananawagan para maglingkod muli si Yorme Isko Moreno sa Maynila kundi ang mga dating tao na sumuporta sa kanya at yung mga dati pong kanyang constituents. Talagang pinagsisigawan po ng mga tao. Bumalik ka na. Bumalik ka na. Meron po ako isang video dito na ipapakita sa inyo na magpapakita po talaga kung gaano po kamahal ng mga Manileño si Yorme. Grabe ang pagmamahal ng ating mga kababayan kay Yorme Isko Moreno. Hindi na po ako magtataka kung bakit po gustong-gusto po ng mga Manileño na bumalik si Yorme Isko Moreno sa Maynila. Hindi na po katakataka yan. Bakit? Meron po ako ipapakita sa inyong video muna bago tayo pumunta doon sa kinakakaba nitong mga kalaban ni Yorme Isko Moreno. Grabe ang kabado talagang kahit naman siguro sino kakabahan kapag ang kalaban mo. Ang kalaban mo isang Yorme Isko Moreno na merong matinding plano para sa Maynila sa loob lamang ng 10 taon pero nagawa niya in 3 years. Ayan. Ay, Chupaing, sino? Ba't naiba pangalan mo? Ba't naging Chupaing? Christy Marie, ang laki ng pinagbago ng Maynila dahil sa ginawa niya. Tama po. Ayan, pa-like na lang po ng ating live Thank you po sa magla-like. Maraming salamat po sa mga manonood pa at darating po dito sa ating live. Ngayon, ito po, pakita ko muna sa inyo itong balita na ito. Medyo nadadramahan po ako dito dito kaya Mayor Hani Lacuna. Meron na nagsabi nito noong nakaraan. Yung Congressman Chua daw na yon. Wala akong pake kahit sino siya. Kahit sino yung congressman na yun. Wala akong pake dyan. Sinabihan niya ng hindi maganda si Yorme. Ngayon, etong si Hani Lacuna, ginaya ang script nitong kongresista na to. Nakita ko itong kongresista na to sa budget hearing ba ni Sara Duterte.
Ito yung natakot kay Sara Duterte, nagpaalam na umuwi si Sara, tiklop to yung Congressman Chua. Kung daw nagkakamali, Congressman Chua. Dati lang pala itong humihimod sa puwet ni Yorme, ngayon kinakalaban si Yorme. So ngayon, ito po yung video ng balita, ng interview ni Hani Lacuna, na para sa akin, inappropriate to. Wala kang utang na loob, Hani Lacuna. At mahina ka talaga. Yun lang masasabi ko, mahina ka talaga. Gaya-gaya ka. Before po ninyo in-announce itong line-up po ninyo sa Maynila, kayo po ba nagkausap ulit ni dating Manila Mayor Isko Moreno? Because we all know naman na before. So nagkausap po ba kayo ulit? Nakapag-uhuling usap po namin, I think way back early August pa po yata. That was the last time po na nakapag-usap po kami. And Opo. ano po yung napag-usapan ninyo tungkol po dito? Lang po nga niya na ulit na mayor. Yun lang naman po, very very short lang po ang pag-uusap namin at nabanggit nga po niya na siya po daw ay nagbabalak na tumakbo. And how do you feel about that, Mayor? Definitely I feel betrayed because I feel betrayed. Anak ng teteng na yan. Bumenta na yan sinabi na yan nung isang kongresista Tapos ngayon, ginaya mo pa. Ginaya mo pa yung I feel betrayed. Sino ang mas nakapil na binitrade sila? Sino? Hindi ikaw, Hani Lacuna. Hindi ikaw, Congressman Chua. Lalong-lalo na hindi itong mga kung sino man, na mga tukmol. Na mga kumakalaban ngayon kay Yorme Isko Moreno. O nagsasalita ng hindi maganda kay Yorme Isko. Hindi kayo ang nakapil na kayo ay nilapastangan o tinraidor. Hindi kayo ang nakaranas niyan. Hindi kayo ang nakaramdam niyan. Hindi kayo. Huwag niyo lokohin ng taong bayan sa I feel betrayed. Mga dramang ganyan. Ako, bumenta na yan. Huwag tayo maglokohan dito. Hindi kayo tinraidor ni Yorme. Hindi kayo nilapastangan ni Yorme. Walang lumapastangan sa inyo, walang tumrider sa inyo. Huwag tayong maglokohan dito. Alam natin kung sino ang mas tinrider dito. Alam natin kung sino ang mas winalanghiya dito. Ang winalanghiya dito, ang ating mga kababayan sa Maynila, ang mga Manilenyo. Mga Manilenyo po ang winalanghiya dito. Dahil pinagkatiwala ni Yorme ang Maynila sa isang ulupong. Sa isang tao na hindi pala kayang gawin ang nasimula ni Yorme. Kaya binoto si Hani Lacuna ng mga taga Maynila kasi akala nila itutuloy ni Hani ang ginawa ni Yorme Isko Moreno. Pero hindi pala. The other way around. Kabaligtaran. Ultimo mga senior citizen nag-uumiyak na bumalik si Yorme. Alam niyo po kung bakit? Ultimo budget o yung natatanggap na allowance ng mga matatanda 500 na nga lang sa buwan. Inipit pa. Ilang buwan hindi ibinigay. Mas na-feel betrayed ang mga Manilenyo kaysa sa iyo mismo, Mayor Hani. Bakit si Tong Pats? Tong Pats ni Patty at ni Eddie bumalik. Panahon mo yan. Kung tama, maayos ang ginagawa mo bilang mayora ng Maynila, hindi sisigaw ang taong bayan ng Yorme bumalik ka na.
Hindi sisigaw ang mga Manilenyo, ang mga tita at tito ng Maynila, na bumalik ka na sa pamumuno. Para ka sa pagbabago eh. Wala ka naman ang dapat baguhin sa ginawa ni Yorme. Yung nasimulan ni Yorme, perfecto na yon sa pagsulong ng Maynila. Pati utang, sinabi mo hindi kayang bayaran. Kasi ikaw yung mayor, kaya hindi mo kayang bayaran yung utang. Nung panahon na si Yorme ang namumuno sa Maynila, amen kayo ng amen. Amen kayo ng amen. Si Yorme ang pinakamagaling na mayor sa buong Pilipinas. Ngayon, nung kakalabanin na kayo ni Yorme Isko Moreno, ano na? Si Yorme na pinakamasama. Bakit? Bakit ganun? So, sino ang walang hiya? Sino ang traidor? Ano, himod-puwet kayo noon kay Yorme dahil, dahil kayo ang susunod na mamumuno? Pinagkatiwala sa inyo yung Maynila eh. Okay na sana ang inyong ang inyong gagawin eh. Ipagpapatuloy nyo lang yung magandang nasimulan ni Yorme. Yung utang ni Yorme na sinasabi ninyo, kayang-kayang bayaran ni Yorme yan kung siya ang mayor ng Maynila. Pero bakit si Hani Lacuna hindi daw kayang bayaran in 20 years yung utang? Ibig sabihin nun, mahina. Mahina itong si Mayor Hani Lacuna. Kasi kung hindi mo kayang bayaran yung utang ng Maynila, ibig sabihin nga nun, mahina ka. Isa pa, heto, Forbes ranks Manila as 5th riskiest city for foreign tourists. Isa po sa pinakamalaking pinagkukunan ng ating bansa, nakita ay ang pagdaloy, pagdating ng mga foreign tourists dito sa ating bansa. Pero dahil ang mayor ng Maynila ay si Hani Lacuna na walang kwenta at hindi inaaksyonan ang reklamo ng mga nagogoyo, nasasalisihan, na dadali ng mga snatcher, ng mga mapagsamantalang tricycle driver. Ultimo tong mga vlogger, mga foreign vlogger na nagpupunta dito sa ating bansa, na iisahan dyan sa Maynila. Napakapangit ng mga vlog na yon. Malaki epekto nun. Kung ako isang foreign tourist, pag napanood ko yung vlog na yon, ng vlogger na yon, magdadalawang isip ako. Hindi na ako pupunta doon sa Maynila. Delikado pala doon ng mga turista. Biruin mo, pang 5th riskiest, pang 5. Nung panahon ni Yorme, hindi tayo nasali dyan. Panahon ni Yorme, hindi tayo nasali dyan. Pero sa panahon ni Lacuna, nakasali tayo dyan. So, bakit ganun? Bakit ganun po? Diba? Yan ang isa sa pinakapangit na nakita natin dito sa pamumuno ni Hani Lacuna. Hindi na tayo magtatake kung bakit kung bakit maging ganon. Alam niyo po kung bakit? Parang etong si Mayor Hani Lacuna, ginawang korporasyon. Ginawang korporasyon po ang atin pong pamahalaan ng Maynila. Ginawang korporasyon. Ano yung sinasabi kong korporasyon? Ginawa pong lahat ng kanyang kapamilya, ginawang tauhan. Paano ka makakapagtrabaho talaga niya na maayos kung ginawa mong tauhan ay puro kamag-anak system? Ayan, katulad niya, no? Ayan po. The Lacuna Family Corporation. Heto, kapatid, Liga President Consilor. Arnold Pangan. Asawa, ginawang City Health Officer. Philip Lacuna. Ginawa ito, brother. 6th District Councilor. Abby Lacuna, Executive Assistant. Sister-in-law.
O, Dennis Lacuna, brother ng mayor, city planning officer. At yung Lisa Lacuna, sister din ni Hani Lacuna. Aba, mayor, abay, mapakatindi mo naman. Paano pa malalaman dyan ng taong bayan kung meron nangyayaring katiwalian dyan, kung lahat na lang ay kamag-anak mo yung nakapwesto? Katulad nito, sa mga comment po ng ating mga kababayan, sa Maynila po. Ito po mga comment sa mga video, sa mga video po mababasa ninyo to. Hindi po ako to, hindi po ako may comment nito, hindi ko po to gawa, hindi po ako ang nag-comment nito. Nakita ko lang po ito sa mga social media na meron pong mga video at mga mga pinapakita po. Sinasabi po kung ano ang kanilang nararamdaman against dito kay Mayor Hani Lacuna. Nako, ba't nawala? Nasaan yung aking download? Imagine niyo po, saan ka nakakita? Mayor. Aba, nung panahon ni Yorme, meron ba kayong nadinig na kapatid ni Yorme, ini po niyang city planning officer? Meron ba kayong narinig na kapatid ni Yorme, ginawang health officer ng Maynila? Wala. Walang ganyan. Panahon ni Yorme Isko Moreno, wala pong ganyan. Hindi po nagkaroon ng ganyan. Bakit? Kasi ayaw po ni Yorme na may maibato sa kanya na hindi maganda ang mga taga Maynila. Napakapangit po niyan yung family corporation kung tatawagin. Nangyari na rin yan sa amin sa Bulacan at naku, napakapangit po ng feedback sa mga kababayan natin. Sa mga kababayan namin sa Maynila. Ito, katulad nito. Teka, bakit ba ganun? Hindi ko makita kung saan ko din na-download. Ba't yung isa nakita ko? Okay, media. Downloaded automatically. Okay, andun pala. Kita nyo papakita ko po sa inyo mga comment po ng ating mga kababayan. Talagang matindi po ang pagkadisgusto ng ating mga kababayan dito po sa mayor ng Maynila ngayon. Alam niyo po kung bakit, kahit naman siguro sino, ayawan niyang ganyang style ng pamumuno ni Hani Lacuna. Pero mo lahat na lang ginawang lahat na lang ng kamag-anak, inilagay, iniupo. Okay. Ayun. Dalawang araw lang ako hindi nakapag-live ng maayos nakalimutan ko na kung paano mag-live. Heto po, papakita ko sa inyo Matindi comment nito. Soplak dito itong si Hani Lacuna. Dito po sa ipapakita ko sa inyong comment na ito. Ito, dina-download ko lang. Heto na. Yan po yung comment. Soplak dyan si Mayor Hani Lacuna. Saan ka ba naman nakakita ng ganyang mayor na I feel betrayed daw siya ng dating inaaminan niya, ng dating talagang bunsu-bunsuan niya. Diba? Tama yung sinabi, nagsabi niya politiko, there is no permanent enemy or friend in politics. Kasi kahit na anong ganda ng adhikain mo, kahit na anong ganda ng goal mo, sisirain ka ng sisirain talaga pag pumasok ka sa politika. Eto, sabi ni Betty Pool 77. Alam ko manonood din natin to si Betty Pool Sabi po dito, Ma'am Hani, how did you get betrayed? Yorme helped you to be mayor of Manila and people did not see the same performance of Yorme in you and you fell short.
Kaya ka inaayawan ng taong bayan ng Maynila, Mayor Hani Lacuna. Tanggapin mo yung katotohanan. Hindi ka nila gusto. Ayaw nila sa'yo. Bakit? Hindi maganda ang pamumuno mo sa Maynila. Hindi maayos. Hindi mo ginawa ang mga nagawa ni Yorme. Now they are crying for Yorme to come back. Taong bayan po ang nakikiusap kay Yorme para bumalik sa Maynila. Sino ba naman si Yorme para tanggihan ng taong bayan? Ano ba sabi ni Yorme? Utang na loob ko sa mga taga Maynila ang aking buhay ngayon. Yung tinatamasa niya ngayon sa buhay. Utang niya sa mga Manilenyo. Kaya kailangan ni Yorme na sundin ang panawagan ng taong bayan. Ngayon makakabawi si Yorme sa mga Manilenyo sa ginawa ng mga Manilenyo kay Yorme. Sino ba naman si Yorme para tanggihan ang sinasabi ng mga Manilenyo? Sabi dito, alam mo, mahal na mahal ni Yorme ang Manila and he's still young and can still do all his visions for Manila. Bakit ayaw mo rin mag-giveaway? Now he is running as mayor, fair and square. Let the Manileño, your people decide. Paano siya naging traidor? Kailangan ba magbayad buong buhay ni Yorme dahil na-encourage lang siyang mag-aral ng tatay mo? Si Yorme naman ang nag-aral at nagsikap at nagtrabaho. Sobra lang magpasalamat si Yorme na lahat kayo tinulungan ni Yorme. Sinasabi lang ni Yorme yon, ginawa ng tatay mo, hinikayat siyang mag-aral at labis na siyang nagpasalamat doon. Pero hindi niya binabanggit yung mga nagawa ni Isko sa buong family ng Lacuna. Hindi naman naagrabyado si Yorme lumalaban ng mansya ng parehas. Kayo ang feeling entitled, hindi si Yorme Isko. Yan po yung comment dyan. Yan po ang comment dyan sa video na ito. Yung mga nagsasabi po dyan ng mga hindi maganda kay Yorme, mga bobo yan eh. Mga tanga. Mga bobo kayo. DJ RJM, sabi ni DJ RJM, may ebidensya ka sa pagitan na nagnakaw si Isko. Ilabas mo nga, bobo, mga idol mo ang magnanakaw, tanga. Nimal ka sa pagitan, may masabi ka lang, bobo. Bobo yan, yung sampagitan na yan. Riders for Life, shoutout sa'yo. Kuya Riders for Life, paki-share na lang sa mga GC natin. Hindi ko na share tong ating live. Masyado kayong masyado kayong mga kala nyo kay gagaling nyo ng mga tao. Pero nung panahon ng pandemya, amen kayo ng amen kay Yorme. Lapit kayo ng lapit ng tulong. Hingi kayo ng hingi ng bakuna. Hingi kayo ng hingi ng ayuda. Birthday ng lola nyo, dinalan pa ng cake. Tapos ngayon, sasabihin nyo, magnanakaw si Yorme. Sure win na si Yorme sa Maynila, sa totoo lang eh. May nag-chat nga sa akin, si ate, sabi, Mac, bakit hindi mo binablog si Yorme? Sabi ko, ano ipablog ko kay Yorme? Panalo na sa Maynila. Ipablog ko pa kay Yorme, alam na ng taong bayan kung ano nagawa ni Yorme sa Maynila. Diba, Erwin Lasquite? RAC TV Vlog, shoutout po. Dan TV Vlog. Angel Perez, Regina Parcon. Berhilio Palermo. Sabi ni Berhilio Palermo, Isko, pag natalo, dinaya. Totoo yan. Pag natalo pa si Yorme, ewan ko na lang. Edcon, landslide to. Si Kuya Erwin, 84% Isko, 4% Lacuna. Wag nyo namang si Sam Versosa. 3.5% lang kaya Lacuna, 5.5% naman kay may 0.5 naman si Versosa. Kuya Sherwin, shoutout po. Richard Jesus, wag na isali si Mocha P. Makakamalas kay Yorme. Wala akong pakialam doon kay Mocha. Wala tayong paki kay Mocha.
Kay DJ RJM, galawan troll ang mga animal. Kahit anong gawin yung paninira kay Yorme, siya pa rin ang the best mayor ng Manila. Malabo yung malabong manalo si Yorme sa Maynila, sa totoo lang. Malabo. Kuya RJ, Kuya DJ RJM, malabo po. Tuloy pa natin tong video Nung siya naman po ay namaalam at tumakbong presidente, very clear po sa amin, sa partido po namin na kapag hindi po siya sinwerte ay hindi na po, magre-retire na daw po siya. At in several occasions po na magkakasama po kami ay lagi po niyang sinasabi yon, assuring everyone na he is already retired in the field of politics at hindi ho kami magiging magkalaban. Yun nga, hindi nga kayo magiging magkalaban kung inayos mo trabaho mo. 'Di ba? Kung ginampanan mo ang pagiging tunay na mayora ng Maynila, maayos sana si Yorme. Baka hindi na talaga maisipan ni Yorme kumandidato. Pero, dahil sa panawagan po ng taong bayan, inuulit ko, taong bayan na nakikiusap kay Yorme. Sa mga vlog ng aking kaibigan na si Channel Reds, at sa iba pang vlog ng mga Iskonian vlogger, nakikita ko kung gaano po maghumiyaw, magpapadyak, magtatalon, mag-iiyak. Ang mga Manilenyo. Para bumalik lang si Yorme sa Maynila. Katulad nito, si Jobasco King Zamora Junio, sabi niya, hindi ako taga Manila pero kitang-kita naman sa pamamahala mo na ang layo mo talaga kay Mayor Isko. Partida, pandemic pa yun kay Mayor Isko. Tapos, dito pandemic. Yorme Isko Moreno namamahala sa Maynila. Kayang-kayang bayaran yung utang. Pero si Hani Lacuna, wala ng pandemya, hindi pa kayang magbayad ng utang. Ang hina mo talaga. Nur Alim, kasalanan mo yan. Taga Mindanao ako, pero nakasubaybay kami sa work mode mo. Talamak na naman yung at kumampi ka pa sa mga Jesslyn F. Matchas, may sinabi ka din sa amin na yayakapin mo kami, hindi mo tinupad. Diba? Hindi mo inayos trabaho mo Mayor Hani. Kaya ganyan po ang nangyayari. Kung inayos mo lang ang trabaho mo sa Maynila, walang mga lola, tita, tito, kabataan, tricycle driver, fishball vendor, mga nagtitinda sa talipapa, mga nagtitinda sa palengke, na nakikita ko sa mga kalye survey para bumalik si Yorme Isko Moreno sa Maynila. Hindi ko mapapanood dapat yan. Wala dapat mga kababayan natin na nagnanais na pabalikin sa Yorme sa Maynila. Tinarantado nyo Winalanghiyan nyo mga Manilenyo. Kunwari lang kayo pagpapatuloy nyo yung gagawin ni Yorme. Yun pala, gagawin nyo na family corporation ang Maynila. Kulang na lang pati mga pamangkin at mga apo gawing tauhan ng Maynila Sus Mariosep, ano bang klaseng pamumuno yan? Kahit kailan. Opo. Mm-hmm. So, hindi po ba na-consider na, well, sinabi nga po ninyo na nasabi na ni dating Mayor Isko na magre-retire siya, but apparently mukhang hindi pa pala siya magre-retire. Hindi po ba napag-usapan yung possibility of being partners again? Wala na po ba yun sa picture? Wala po kasi very clear po talaga. Paano magiging partner again? Mataas nga lipad netong si Hani Lacuna. Kung hindi naman dahil kay Yorme, hindi naman magiging mayor to. Kung hindi nag-mayor si Yorme Isko Moreno, si Hani Lacuna, baka konsehal lang yan ngayon. Kaya nanalo si Hani Lacuna dahil sinuportahan siya ni Yorme Isko Moreno. Damay. Kasama sa pag-angat ng pangalang Isko Moreno sa Maynila, sa pagkilala ng taong bayan sa mga nagawa ni Yorme Isko Moreno sa Maynila, damay ang pangalan ni Hani Lacuna.
hindi magiging mayor, itong si Hani Lacuna, kung hindi naunang mayor, si Yorme Isko Moreno. Yun ang katotohanan yan. Tignan natin. Baligtarin natin ang sitwasyon. Si Hani Lacuna ang nag-mayor noong 2019. Si Yorme Isko Moreno, vice mayor. Tingin nyo ba mananalo yan? Si Hani Lacuna? Tingin ba ninyo magkakaroon ng binominium? Ng condominium? Magkakaroon ng yung bakuna express diyan sa PICC? Yung parang expressway, parang toll gate ng bakuna. Magkakaroon ba diyan? Magkakaroon ba ng COVID facility hospital? Mare-renovate ba, mapapaganda ba ang Manila Zoo? Tingin ninyo? Magkakaroon ba ng world class na hospital ang Maynila? Kung hindi naging mayor si Yorme Isko Moreno? Buhat na buhat. All walks of life. Tama ka dyan. Buhat na buhat ni Yorme si Hani Lacuna. Tapos ngayon, ikaw pa ang I feel betrayed. Mayor Hani, ang kapal ng mukha mo. Saan ka humuhugot ng kapal ng mukha? Para magsalita ng ganyan. Yung Congressman Chua, saan kumukuha yan ng kapal ng mukha? Na dati hinihimod nyo ang puwet ni Yorme. Amen kayo ng amen kay Yorme. Agree kayo ng agree kay Yorme. Tapos ngayon, si Yorme na pinakamasamang tao? Bakit? Nanganganib kayo na mabuking ang mga katarantaduhan nyo? Nanganganib na malaman ng mga Manilenyo ang pagpapabayanin nyo? Ay, feel betrayed ka pa, Mayor Hani. Di ka ba nahiya nun? Panahon ni Yorme Isko Moreno, lahat, nilalahat ko. Lahat ng proyekto kasama ka dyan. Lahat ng ginagawa ni Yorme, inauguration, yung pasimula ng mga proyekto, kasama ka lagi dyan. Kaya nagtiwala yung mga Manilenyo Akala ng mga Manilenyo, safe tayo kasi kasama ni ni Yorme yan yung si Hani Lacuna. Kung ano yung nagawa ni Mayor Isko Moreno, ganun din ang gagawin ni Mayor Hani. Kaya lang, nung ikaw ang naging mayor, ginawa mong nepotism. Meron pa nga chismis dyan shoutout din sa sa mga tropa pips natin sa City Hall. Ayan, shoutout po sa mga taga City Hall at yung mga nandyan sa paligid ng City Hall na nagbabato sa atin ng information. Meron daw dyan hindi daw si Mayor Hani ang mayor ng Maynila ngayon. Meron daw iba na uma-acting as mayor. Mang Kanor, Fentanyl, tama lang, ibalik sa Manila si Yorme, walang kwenta yang si Lacuna. Sam Lin 5, shoutout po. All walks of life, iba kasi mindset ng may edukado, mataas ang ego. Correction sir, sa harap ng Quirino Grandstand. Okay. Quirino Grandstand pala yung DPICC. Sorry po. Gayon in fact, yung bago po siya umalis ng Maynila, ay pinagbilinan pa po niya kami ni Vice Mayor Yul Servo. Klaro po sa amin ni Vice Mayor Yul Servo po na magre-retire na po siya. In fact, nabanggit po niya na he would venture. Yun nga magre-retire na nga dapat. Totoo yun, sinabi ni Yorme yan. Sinabi rin niya yan sa isang interview. Yorme, anong gagawin mo kapag natalo ka sa eleksyon? Sabi niya, magre-retire na siya. Nag-retire naman 'Di ba? Nagbalik showbiz siya.
'Di ba? Family man na siya. Naging negosyante, nagtayo ng ugbo. 'Di ba? Nag-retire naman talaga. Kaya lang, hindi maiwasan. Pero mo yung mga matatanda umiiyak, Yorme, bumalik ka na. Mga tricycle driver ini-interview, Yorme, bumalik ka na. Mga kabataan umiiyak, Yorme, bumalik ka na. Yung mga tita sa mga tito, nagtatatalon, nagsisisigaw, bumalik ka na. Bumalik ka na. Ibig sabihin lang nun, mas matimbang kay Yorme na magserbisyong muli sa taong bayan ng Manila kaysa sa mga kapritsyo ninyo. Kaysa sa mga katarantaduan ninyo. Mga pa-ipil betrayed pa kayong nalalaman, kayo tong mga traidor kay Yorme. Lahat na lang ng katarantaduan, bumalik. Bumalik po. Bumalik po sa Maynila. Eto na lang, pakita ko lang sa inyo to. Paano ba to malalakihan? Eto, boses na lang. Bakit po yan? Pakita ko sa inyo yan, Yan. Kita nyo kung gaano karaming sasakyan ng araw-araw po yan, nakapark na po dyan yan. Ayan, hanggang dulo yan. Isang araw, aabot na po yan sa dulo. Sana matawag pansin ng mga kinaukulan. Thank you po. So, paano matatawag sa kinaukulan? Yung mayor wala yatang pakialam. At yung acting mayor ang kumikilos, Ate Mitzi. Pero yan, TV shoutout po. Alex Cruz. Taong bayan na na-betrayed ni Lacuna dahil hindi niya ginawa trabaho niya. Kuya Edward Labega, hello po. Ito. Kinaukulan po, no? Ito na po ang Binondo Bridge. Ginawang Biruin mo yan, Binondo Bridge, yung pumunta kami dyan. Napakaluwag dyan. Ngayon, ginawang parking area. Pwede pala yan kay Hani Lacuna. parking lot po. Ito po, tingnan niyo po. Magkano lagay dyan? Sino kumikita dyan? Bakit po yan? Sino nagpa-parking boy dyan? At kanino nire-remit? Yan. Kita nyo kung gaano karaming sasakyan ng araw-araw po yan, nakapark na po dyan yan. Ayan, hanggang dulo yan. Isang araw, aabot na po yan sa dulo. Sana matawag pansin ng mga kinaukulan. Thank you po. Kita nyo? Sino ang na-betrayed? Hani Lacuna. Taong bayan? Mga Manilenyo o ikaw? Tingin ko yung mga Manilenyo Jezreel Daniel. Preload at tablet ang binigay ni Yorme sa mga estudyante ng public schools noong pandemic. Nako, kung si Hani Lacuna mayor noon, wala. Yung acting mayor ang magbibigay niyan. Yung acting mayor, ang tanong, maisip kayang magbigay niyan. Taong bayan na na-betrayed ni Lacuna dahil hindi niya ginawa trabaho niya. Armando Quiambao, isang sakripisyo ni Yorme during pandemic. Wala pong mayor na makapantay noon. Taga Las Piñas ako. Pero buong pandemic, sinubaybayan ko si Yorme. Kakaiba siya. Nandoon ang passion niya at pagmamahal sa tao. Nanay Emelita de la Cruz, shoutout po. Kuya Odi Lenon, shoutout po. Josephine Maglinaw, mamamayang Manilenyo ang may gustong bumalik si Yorme dahil sa di magandang naranasan nila sa kasalukuyang administrasyon. Tama po. Sabi ni Ate Mitzi, may umaacting na mayor. Sino kaya yon? Kamag-anak, kapatid, asawa. Sino kaya? Hindi natin alam Tama lang, ibalik sa Manila si Yorme. Walang kwenta yang si Lacuna. Samlin 5. Hello po. Iba kasi mindset ng may edukado, mataas ang ego. Ayan, RR Walks. Diba? Yan ang yan ang mahirap kapag mga edukado. Akala mo, mga matatalino sila. Tandaan po ninyo, hindi lahat ng edukado magaling. Hindi lahat ng edukado matalino.
Yung iba nadadaan lang ng backer, nadadaan lang ng pasang-awa. into teaching at alam naman po natin na nagbalik showbiz po siya. Ano naman kung nagbalik showbiz? 'Di ba? Ikaw kasi yata kapag ikaw ay natalo, wala kang babalikan eh. Naalala ko, Mayor, no, sorry, si Chicky Verhel po pala ito. Nung a few months ago, no, sinabi po ninyo na yung decision nyo to run as mayor will depend, tama po ba? Will depend? Ito pinapakitang video na ito bahayan sa Metro Manila. Nung sinabi ni Yorme, babalik na siya ng Maynila at magtatrabaho siya ulit sa mayor's office. Kakandidato siyang mayor. Naku po. Bigla na lang tumulong sa mga nabaha. Ang bilis, bigla na lang nagkaroon ng baha, bigla na lang nakita natin lumulusong na sa baha eh. On dating Manila Mayor Isko's decision. Tama po ba ito? Ano yung, No, what hindi does that po. Hindi po. No po. Never considered that. Parang you said you're giving him time to reconsider his plans. Opo, siya po. I was talking about him po na that was the time when he told me na he planned to run for mayor. So I told him to reconsider his plan. Yun po yun. Okay. Opo. Okay, so parang sana hindi na lang siya tatakbo, parang ganon, to reconsider. Dapat po kasi yun naman po talaga ang napag-usapan namin at lagi po niyang binabanggit yun sa kahit ano pong mga events or mga magkakasama po kami. Sinabi po niya yan ilang beses sa harap po ng lahat ng mga kapartido po namin. Sinabi po niya yan kapag may malakihan po kami mga kausap na mga barangay officials at kahit po sa mga ordinaryong tao ay lagi po niya yan sinasabi. At lagi po niyang ina-assure yung aming pong partido na wala pong ganyang mangyayari. Yun nga, walang ganyang mangyayari kung inayos mo trabaho mo. Ewan ko, ang kapal ng mukha. Di ba? Napakakapal ng mukha ni Hani Lacuna. Sobrang kapal. Parang parang si Amy Marcos. Kapal ng mukha. Yung kakapalan ng mukha ni Amy Marcos, parang ganun ang level ng kapal ng mukha nitong si Hani Lacuna. Wala kang utang na loob eh. Tita Melcy, shoutout po sa'yo parang isip bata si Lacuna. Yan ang palagi niyang reason sa buong election campaign hanggang sa matapos bitter masyado. Parang PJ, shoutout sa'yo Kapal ng mukha. Di ba? Kung ikaw ay marunong tumanaw ng utang na loob, dahil si Yorme, grabe tumanaw ng utang na loob sa ama mo. Pero ikaw, wala kang utang na loob. Pinakay ka ni Yorme sa pagka-mayor. Tapos, nung naging mayor ka na, ganyan ang mga salita mo. Hindi mo ba na-realize? Hindi mo ba kinapa sa sarili mo? Teka, bakit nga ba nagsisigawan yung mga tao bumalik ka na? Teka, bakit nga pag gusto ng mga Manileño na bumalik na si Yorme? Papain mo yan sa sarili mo. Pati yung Congressman Chua. Kung makapagsalita, I feel betrayed. Para kayong mga gago. Diba? Panahon na si Mayor Yorme Isko Moreno ang namumuno sa Maynila, himod tumbong kayo. Kulang na lang. Kulang na lang. Talagang kainin nyo yung pupo ni Yorme. Sa sobrang galing ni Yormeng Mayor. Sip-sip na sip-sip kayo kay Mayor Yorme Isko Moreno. Tapos ngayon, sasabihin nyo, I feel betrayed. Ano yan? Anong drama yan? Diba? Kung si Yorme, ang tatanungin natin, kung si Yorme Isko Moreno ba marunong tumanaw ng utang na loob? 100%. Kitang-kita na natin yan. Ibinigay niya ang corona kay Hani Lacuna noong 2022. Tapos ngayon, 2025, babalik si Yorme. Dahil nakita niya ang kapabayaan ng pamumuno nitong si Hani Lacuna.
si Yorme Isko Moreno na ang pinakamasamang tao, pinaka-traidor, pinakawalang kwenta. At sinasabi pa na baon sa utang ang Maynila. Utangin bakit nung si Yorme Isko Moreno ang mayor, hindi nyo sinabi yan? Diba? Di kayo mga bugok, kayo yung mga walang kwenta. Kayo yung mga walang utang na loob. Mga bugok yan Ganyan ang galawang bugok. Kuya Alex Cruz, mapupuyat na naman mga Isko niyan dahil gabi-gabi live ni Isko pagbalik niya. Lagi nating makikita yung ano niyan. Ang inaabangan ko noon kay Yorme, yung pag nag-iikot sa Maynila. Ang gustong-gusto ko dyan kay Yorme, alam niyo kung ano? Sumugod ng ano yan, ng Caloocan. Yung may nagtupada dun